Good evening, mabuhay Pilipinas. Nagbabalik ang TV talk show. Narito na naman tayo, nagkakaisa, handang makinig sa mga sariwang kwento at alamin ang kanilang reaksyon, pananaw, karanasan sa paglalakbay. Ano sa tingin mo, partner? Sa tingin ko, partner, ay handa na sila magbahagi ng kanilang natuklasan sa bawat region na kanilang napuntahan. Ayun na nga, pero bago yon, gusto ko magpasalamat dahil kahit masama ang panahon, nandito pa rin sila para magbahagi ng mga kwento at aral na kanilang natuklasan. Mabuti at dahil nakadalo kayo sa ating online meeting, ngayon ay nais ko lamang na i-introduce kayong mga naimbitahan namin. Nais ko lamang pong buksan po inyong camera at ang inyong mikropono upang magpakilala. Simula tayo kay Miss Camille Francisco. Hi guys! Nice to meet you all, and I'm so excited to share my experiences about traveling. And it's a pleasure to be here to share my experience with you all. Kasunod naman si Miss Badwa. So, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Eliza Maybe Badwa. At ako po ngayon masaya at maibahagi ko ang aking paglalakbay sa inyong lahat. Yun lamang po. Salamat, Miss Badwa. Nais ko lamang ipakilala o makilala si Miss Alpa. Good evening everyone. Ako po si Sandralyn Alba and nice to meet you all. Masaya akong maibahagi ngayong gabi ang aking experience sa aking iba't ibang lugar na puntahan. Yun lamang po. Okay, Miss Gallarde. So hello everyone, so I am Caroline Gallarde and I'm also excited to share my experiences with you. Hello, Miss Gamini. Hello, good night to everyone. My name is Al Muhammad Eja Mary, and I'm here to I'm very excited to share my experience through my travel throughout the Philippines. Okay, maraming salamat sa pagpakilala nyo at pag-attend nyo dito sa ating TV talk show. So, uumpisan natin ang ating mga katanungan dahil sa dami-dami at mga kainteresado pananaw o mga experience na nangyari sa paglalakbay nyo. Uumpisan natin kay Miss Patricia Camille Francisco. Hello? Ay, kamusta? Ito, kinakabahan at the same time, of course, excited kasi share my experience. Oo naman, I think yung mga experiences mo magbibigay aral para sa mga taong nanonood sa atin. Gusto mo bang mag-shoutout sa mga kakilala mo o mga naniniwala sa'yo? Yes. So, hello everyone. Shout out to my family who's watching right now. I miss you guys. Oo, napaka-sweet naman. Pero ngayon, magtatanong ako sa'yo, total, narinig ko kasi na
nadaanan o napuntahan mo ang San Agustin Church. Tama ba? Yes. I've been there, I think it was 2019, if I'm not mistaken. Oh, so, ito yung katanungan. What can you feel that you live in Manila and you have the privilege to visit one of the most historical sites in the Philippines, which is the San Agustin Church? Yes. You know, guys, I can say, yes, Michael. You know, living in Manila was was a spectacular experience for me, and having the privilege to visit the San Agustin church. My God, ang ganda dun. Yeah. So, guys, I'm encouraging you all to visit the San Agustin Church. I'm located at Luzon. Yes. Siguro dahil sa San Agustin Church, naging banal ka. Uy! A little bit, I guess. Don't be like that, sir. Okay, so can you tell me more about your experiences doon sa San Agustin Church? Yeah, way back 2019, is a journey through time. Kasi, you know, I'm a traveler, like what I've said earlier. As a traveler, of course, marami tayong pinupuntahan ng mga places, right? So, stepping in the San Agustin Church is like stepping back in time, yung mga, like, let's say, the before era. And it's a reminder of the enduring power of faith and resilience. The Filipino people who have preserved these sacred spaces through countless trials and tribulations. Yes. How do you define San Agustin Church based on your experience? You know, when I've been there, I was so upset. I was so devastated. But then, because of that San Agustin Church, it's giving, it's giving the feeling of sanctuary of peace and reflection, calm. Yes. Thank you so much, Miss Patricia, for your interesting experience and the valuable insight. So, I have some additions. Yes. yes po, you can share. Well, so I'm encouraging you all to visit the San Agustin Church. You know, it's a powerful symbol of the Philippines history. And you can see them, the museum, and many artifacts, and present, convergence, and past. That's all. Okay, thank you so much, Miss Patricia Camille. So, tatawagin natin si partner para mag-proceed. Partner? Hello, partner. Pasensya na. Nagkaroon na ng technical issue. Yan. Ano nais mo ulit ipahiwatig ating partner? Ikaw na po ang magtatanong sa ikalawang guest natin. Okay, partner. Salamat at binigyan mo rin ako ng trabaho. Okay. Sandra Lynn? Yes po, Mr. Jezreel.
Hello po, Mr. Jezreel. Mukhang nagkakaroon ng technical issue ang ating isang kapartner, paumanhin. It's okay. Magandang gabi, Sandalin. Paumanhin ulit na nagkakaroon ng mahina o technical issue. Okay, ating balikan si Miss Sandra. Narinig ko na mahilig ka manood. Anong klase? Hindi ko mga festivals, of course. And yung unang napanood ko na festival, it was sa Luzon, the Pahiyas Festival. Oh, yun, napakaganda mo. So, you attended the Pahiyas Festival in Lukban. Tell us what stood out the most about this celebration. The most striking part of the Pahiyas Festival is how every house is transformed into a vibrant masterpiece. The house is decorated with fresh produce and colorful keeping. Those wafer-like ornaments made from rice, it's not just visually stunning, it's deeply meaningful. And also, it is all about gratitude to San Isidro Labrador. For a bountiful harvest, you can truly feel the community's pride in their agricultural heritage. Maraming salamat, Sandalin. So, did you get to try anything new during the festival? Absolutely. I tasted the keeping. They are not just decorative. They're edible, lightly fried. They turn into crispy snacks. The locals also serve traditional dishes like longganisang lukban and pansit hab-hab, which were unforgettable. Feel ko ang sarap niya. Masarap siya. Tikman niya din minsan. I think need mo kami padalan. Soon. Anyway, I think yung mga experience mo is example sa cultural heritage. Yes, cultural heritage siya ng Luzon. Ano yung gusto mo o ipahiwatig sa mga nanonood sa atin? Or
takeaways ng Pahiyas Festival based on your experience. So, gusto ko ipagwatig sa mga nanonood na ang Parehas Festival is, siya, exciting. Kailangan nyo itong, like, mismo ma-experience sa sarili nyo para malaman nyo, like, makita nyo yung mga, kung ano nagaganap during the Parehas Festival. So I'm looking forward sa Pahiyas Festival next year. So thank you, Miss Sandra. Mr. Baka. Thank you so much. So ngayon, dahil nawala si partner, ako yung mag-uumpisa at ipapatuloy natin ang programang ito. Maaari ko bang tawagin ang pangatlong guest natin na magsasalita? So, hi, Mr. Hi, Miss Eliza. Napakaganda mo. Maraming salamat po. Ito. Kamusta? What to view po, Miss White? Kamusta po, Miss Eliza? Okay lang po. Siyempre, excited. Excited kasi ma-share ko din yung experience at ayun na po. Huwag po kayo kabahan. Share, free po kayo mag-share dito ng mga insight nyo. Yes. So, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano yung pinuntahan mo nung naglalakbay ka? So, isang Cebu City, where is the majority. Oh, wow! I think from the word Magellan, di ba? Historical site siya and very rich. Alam mo ba yung Miss Universe, yung bago lang, Miss Universe 2024? Di ba it is connected to the to the journey of yours na yung Magellan? Yes. Yes, si Chelsea Manalo yung national costume niya. Yes. So, are you ready? Okay, so can you give me a historical site from Visayas that you visited? Magellan's Cross, right? Yes. So, okay, no? So, one of the standout historical sites I've had the chance to visit is the Magellan Cross in Cebu City. So, right in the heart of the Visayas. So, this landmark is so much more than just a cross. It marked the spot where Ferdinand Magellan, the famous Portuguese explorer, arrived in 1521. So, it's not only tied to his arrival, but also symbolizes the start of Christianity, deep roots in the Philippines. Napakagaling. Parang chat GPT nga. Okay, so base sa iyong experience, ano yung gusto mong ipahiwatig sa naaayon sa Magellan Cross? So, pag mag-visit tayo sa Magellan Cross, no, syempre, mapifeel mo yung pagiging banal mo. Kasi doon nagsimula ang Christianity, di ba? Sa mga Christian. So I think parang may ka-resemblance kayo ni Miss Patricia nung kanina. Sabi ko din sa kanya na parang banal siya. Siguro ikaw, banal ka rin po. Nagsasalita si Miss Patricia. Okay, so for the third question, can you share your insight or your own opinion what makes Magellan Cross a historical site?
So, Magellan Cross stand as a testament to the first encounter between Europe and the Philippines. It's not just about the physical cross itself, but what it represents the arrival of Christianity, what I said earlier. No? So the start of the Spanish colonization and the blend of the indigenous Filipino culture with European influences. So what makes the site truly historic is that marked the birth of a new era for the Philippines. So one that would shape not only its religious landscape but also its national identity for centuries to come. So it's a powerful reminder, no, of how a single moment in history can leave an indelible mark on a country's people and their beliefs. That's it. Maraming salamat. Napaka-concise naman ng iyong experience sa Magellan Cross. I think na magiging lesson to siya habang buhay sa'yo. And you can share this to the younger generation hope as well. So thank you, Ms. Yes. Thank you po, Miss Alyssa. So, I think yung mga nanonood sa atin, interesado pa rin mapakinggan ang mga kwento. Kaya, tatawagin natin ang sunod na magsasalita sa gabing ito. I think nawawala si Miss Sandra. Miss Sandra? Miss Sandra? Miss Sandra? Mr. Michael. Oh, nice to meet you again. So, kanina, tinanong ko sa'yo ang Pahiyas Festival mula sa Luzon. Ngayon, dadako na naman tayo sa, narinig ko, paborito mo to, yung Sinulog Festival. Paborito ko lang siyang panahari. Okay, so you experienced the Sinulog Festival in Cebu. What was it like joining the street dancing? Electrifying. The rhythm of the drums, the colorful costumes, and the energy of the crowd were contagious. Char. And ang Sinulog Festival, no, the 2 steps forward, 1 step back dance called the Sinulog is so symbolic. It reflects to the movement of the river and the spiritual journey of faith that Cebu's people have embraced for centuries. Dancing it made me witnessing the dance made me feel connected to the deep history and faith of the festival. Yes. Like festival is kung gaano ka-rich yung culture ng region. Yes. So, I think during festival, yung Sinulog Festival, I think marami kang nakain doon. Medyo hindi ko marinig. I think na yung during festival, ang dami mong nakain mga pagkain, kinakain doon. Kasi Muslim, so hindi ako masyadong nagakain-kain ng mga kineme. pero your
result of the Visayas is something you could share to other people. Yes. I was saying, kanina, fan talaga ako ng mga festival, which is, I like watching, mga festival dance, ganon. So, I think nag-inspire ka sa mga festival na yun, that your creativity will enhance, diba? Yes. Yes, so thank you ulit, Miss Santa Alba. So ngayon, nalaman na natin ang cultural or rich cultural heritage ng Philippines. Minamahal nating Pilipinas o bayan. So, natapos na tayo sa Luzon at Visayas. So, dadako naman tayo at huwag nating kalimutan ang mga turista na pumunta sa Mindanao. Ating tawagin ang susunod na magsasalita sa gabing ito. I believe Miss Jeneline Garliarde. Miss Jen? Nasa linya ka po ba? Yes po. Hi! Nakikinig niyo po ako? Kamusta? Yes po. I'm okay. Kayo Yes po? po. Okay naman. So, I think yung mga shinare nyo sa akin, that would be a great lesson para sa mga viewer natin and also takeaways nila para maging guide din sa kanila kung ano yung mga naranasan nyo at more na maranasan nila sa journey nila sa paglalakbay in the Philippines. Yes. So, I think ready ka na. Kasi parang like, narinig ko you are active, di ba, sa pagsasayaw. So, more on festival ka din. I Yes, think, siguro may mga pictures or video ka habang sumasayaw. Yes po, pero I'll send it later. Balong send. Okay, so, narinig ko na ikaw yung babaeng sumayaw sa harap nung Suwa Ko Suwa at naging famous ka worldwide sa social media platform. So, That's true. paano to? First question nitong Suwa Ko Suwa, paano to ginagawa? So, Suwa Ko Suwa, it is vibrant. Ito yung energetic na sayaw, characterized by field arm movements. So, while sumasayaw is gamit mo yung kamay mo, like winawagayway, ganon, while holding pamaypay, ganon. Then, it have rhythmic steps and the expressive facial expression. So, di ba pag sumasayaw ka, dapat yung face mo, like smile, ganon, para mainganyo yung mga tumitingin sa'yo, like ganon. Yeah. Thank you so much. So, parang feel ko ang ganda ng Suwa Ko Suwa, di ba, i-perform. Yes. So, how do you feel while dancing nung sinayaw mo to nung nakaraan? While I am dancing as Suwa Ko Suwa, I feel a surge of joy and freedom and in connection to the music and the culture it represents. I feel a deeply fulfilling, it was a deeply fulfilling experience. Paano ka deep? Paano ka deep yung habang nagsasayaw ka? Like, can you explain it more? Na masaya ka ba? Or nakaka-excite ba dahil sinasayaw mo to? Super nakaka-excite po na like masaya na, kasi
like, di ba, if magsayaw ka, like, maano mo na, ganito pala yung sayawin yung suwa ko suwa. Alam ko na. Tapos, di ba, pinapractice yan, ganun. Yeah. And also, hindi mo, pagkakaalam mo na yung sinasayaw mo, it is not just about entertainment, but it is also about promoting inclusivity sa culture heritage ng Philippines, which is, nahanap siya sa Polusulu. Tama ba? Yes. Yes, tama. Yes. Tama nga naman. So, your takeaways to everybody who wants to dance as well from what did you do? Ano yung message mo? Okay, so everyone embrace the music. Let your body move freely, and don't be afraid to express yourself. Okay. So the most important thing is to have fun and enjoy the process. While you are dancing, i-enjoy mo lang kasi super while performing that dance, it's super nakaka-touch ganon kasi you are representing basta, yes. You're not only representing your province, but you're also representing the rich culture of the Philippines, which is you. It will start with you. Yeah. Yes. So, salamat Miss Jen sa pag-share mo. I think na yung Miss Suwa Kuswa, hindi lang to siya ma-perform ng mga learners dito sa Mindanao, but also soon na sana ma-notice din to sa other regions or municipality. Salamat. Yes. Thank you so much. Total at nakita ko sa ngayon gabing ito si Jessreel Luciana, ang ating kapartner. Tatawagin ko siya upang magsalita at i-proceed ang ikasunod na magsasalita sa gabing ito. Excuse me, Mr. Jesper. I think you're up po yung microphone mo. Your voice po kasi is like robot. So, hindi po namin maintindihan. Yes, I think nagkakaroon na naman ulit siya ng technical problem. So, kapartner, ano po yung nangyayari dyan? Okay, nawala na naman ulit si kapartner. I think ito na yung dahil hindi tayo nakamit dahil sa masamang panahon, ito na siguro yung one of the example na effects ng masamang panahon. Hindi tayo nagkakaugnay at hindi tayo nagsasama-sama magsalita dito or hindi organized. Ngunit patuloy nating yung programa na to patuloy nating ipalaganap sa gabing ito. So, ating tawagin ang ikahuling magsasalita sa gabing ito. Hello, good night everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Parang natutuwa ka ngayong gabi.
Yes, of course. I'm always Ah, happy. kamusta? I'm good. How about you? Medyo Ah, may lagnat lang I'm ako ngayon, totally nilalamig good. ako. Thank you for asking. Balita ko, kasama kayo ni Miss Sandra sa paglalakbay. Oh, yes, that's true. Pero, nung nasa Mindanao na, hindi siya sumama at ikaw, may pinuntahan ka at Oh, maarte kasi yan. nag-perform Sabi ko and sa kanya nag-attend ka. magsama na siya. Pero ayaw niya. Maaari ko bang malaman kung anong festival yung na-perform or na-attend mo? I think it was Kadayawan? Kadayawan, yeah. Kadayawan. So, for me, unfamiliar siya. Pero I think it is parte pa rin ng Philippine culture natin, right? Yes, it is celebrated I think in Davao, and annually celebrated during third week of August. If I'm So, not mistaken. what yeah. made this festival unique compared to others? In your own opinion or your insight based on your experience? I think their costumes, the way they dance, the way they perform the dance, yes, and as well as their attitude, they are good, yeah. So, base sa sinabi mong experience, yung word na nakuha ko agad doon is yung attitude. Yes, it is very important because hindi mo lang yun pinipresent because yun yung festival. You need Yes. pinag-perform mo yun with your own personality, yung attitude mo, kasi doon mas lalong yumayaman ang festival na yun. Yes. Tama ba? Yes, it's true. Yes. Yes. So, was there a particular moment during Kadayawan that left a lasting impression on you? I would say their costumes, the synchronizations of their dance, they move in sequence, and the dazzling and the mesmerizing costume, the light, the marami basta. Parang nahilo kasi ako that time, tapos nanood lang ako. Tapos nahilo na naman ako ulit. Pero okay lang. Okay. Siguro naguguluhan ka lang sa ambience ng Yes, environment yes, dahil sa and- sobrang ingay at Yes, ganda. maingay Diba? talaga dun. Oo, tama nga. Ano yung gusto mong take away sa mga nanonood sa atin? I think if maarte ka, huwag ka mapunta dun sa huwag ka mag-attend ng Kadayawan Festival kasi they usually perform it in a sunny day, mainit. Tapos need mo talaga ng makeup ganyan. Pero it was good. It was good. It was very wholesome moments in my life, and it was the best. Yeah, maganda din. Pero nakakaitim. Kasi need ko So, sunblock. Since ikaw yung last sharer namin, ano yung gusto, paano mo maimbitahan yung mga other people na para manood din ng Kadayawan Festival? I think one of the reasons why other people or other like from Luzon, from Visayas is they are afraid to go here in Mindanao because as they said maraming terorista, maraming kasi ganito yung mga Muslim diyan. No, these are the misconceptions about Mindanao. No, what they don't know about Mindanao is they are rich, they are good in hospitality, the humility, mabait sila, maaruga, di tulad ng jowa mo, caring sila. And I think yes, basta nahilo na naman ako. Bahala na dyan. Nahihilo ka. Pero, thank you so much for being here Yes. sa pag-share ng thank you din. information regarding sa experience mo during Festival Kadayawan. Yes. Thank you din.
So ano yung may isa-shoutout ka ba? May shoutout sasabihin pala ka ba dyan sa mga kay nanonood? yung mga kaibigan ko dyan, si Sandalin, bahala na, maarte yan. Yung mga pamilya ko out there, I miss you. Yes, very good. Maraming salamat Sir Al sa pag-share ng iyong experience during Kadayawan Festival. Thank you. So, since we are done sharing our own experiences during our vacation or travel, I would like to ask everyone to open their cam and mic to anong gusto nyong sabihin for the last moment. Ay, ito po visit ko Kadayawan. Sir, This will be the last. So, based sa lahat ng mga experience, diba na kayo, para ito sa aral sa ating viewers, what do you think yung madadala nila or maintindihan nila based sa experience nila? I think wala. sorry. Say it again. I will start. I think your journey during your travel or your vacation, it is a representation of preserving culture and performing the right attitude, right? Right. So, yun yung punto ng experience natin, and also yung mga bagay na yan need natin i-preserve for the next generation. Yes, that is true. Okay, so for the last task na gagawin nyo, mag-open po kayo ng mic and mag-post po kayo, post po kayo for pictures. Okay, so magaganda at mga gwapo, mag-post po tayo. Okay, maraming salamat sa pagtangkilik sa TV Talk Show. I hope na hindi lang kayo yung ma-interview namin, kundi magpapatuloy to sa araw-araw dahil sa mga suporta niyo. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.